Ang aking pong mensahe sa hapong ito ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 16. Sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay mula talatang 1 hanggang talatang 4. 1 Corinthians 16, verse 1 to 4. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. If it seems advisable that I should go also, they will accompany me. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, ang inyong salita ay banal na siyang liwanag sa aming daan na nagtuturo sa amin kung paano nga mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at nakaluluwalhati sa iyong pangalan. At kami, Panginoon, na iyong mga niligtas mula sa aming mga kasalanan, ay mayroong pagnanasa na sumunod sa iyong mga kautusan. Ngunit nga sa aming kahinaan ay kami nagkukulang sa pag-unawa, kami nagkukulang sa kakayanan, at maraming beses sa aming pa ring kahinaan ay kami sumusuway sa iyong mga kautusan. Kaya nga sa oras na ito kami ay naghahangad na mula sa iyong salita, kami ay iyong itama, paalalahanan ng inyong mga salita, at mabalik sa amin ang liwanag ng inyong mga katuruan na siyang gabay sa aming daan. At alam nga namin, Panginoon, na kahit nasa simpleng pagtuturo ng inyong salita, kami ay nangangailangan ng tulong ng inyong banal na Espiritu, sapagkat anumang sukat ng aming katalinuhan ay hindi namin maaabot ang mga pinakasimpleng spiritual na katotohanan na nasa inyong salita, di ba na lamang na kami ay tulungan ng inyong banal na Espiritu. Kaya dalangin nga namin, Panginoon, na sa oras na ito, samahan mo kami, gabayan mo kami, at ang aming mga puso ay buksan mo sa pananampalataya na makita ang liwanag ng inyong salita, ang turo ng iyong batas at ang luwalhati ng inyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroong isang pagkakataon na ako ay nakikain kasama sa aking mga kaibigan sa kanilang bahay. At dahil ako naman ay talagang sanay na naghuhugas ng pinggan, ako ang tagahugas ng pinggan sa bahay, ay gusto ko sana na ako din ang maghugas ng pinggan doon pagkatapos kumain doon sa bahay ng kaibigan ko. Pero nakatayo na ako sa harap ng kanilang lababo, nakapile yung mga pinggan. Pero nag-alinlangan ako dahil lang sa mga walang kwentang dahilan. Naisip ko, paano kung iba ang kanilang mga methods? Paano kung gusto pala nila dinidilute yung sabon, kasi parang may nakita akong ganong daan. Tapos yung kanilang lalagyan, paano kung hindi nila gustong dito ko nilalagay? Yung mga ganong klaseng mga napakaliit lang na concern ay pumigil sa akin na tumulong maghugas ng pinggan. Parang tinitigan ko lang yun for a while. Tapos nahiya na akong gumawa ng kahit ano, baka kasi may gawin akong mali. Itong pagkakataon ito ay isang napakasimple at sige medyo weird na pag-iisip para sa akin. Pero minsan ito yung nangyayari maging sa mga Kristiyano na meron naman ngang paghahangad, merong pagnanasa na gumawa ng mabuti, malinaw naman sa kanila kung ano ang kanilang kailangang gawin dahil hindi naman nga ganun ka-komplikado ang hinihingi sa atin ng Diyos. Siya ay ibigin at ibigin ang ating kapwa. At ito'y malinaw sa atin, meron tayong kagustuhan na gawin iyon. Marami tayong nakikitang mga pagkakataon na makagawa ng mabuti para sa ating kapwa. Pero nagkakaroon tayo ng mga pag-aalinlangan,
iniisip natin na kulang ang ating kakayanan o iniisip natin na anumang magagawa natin ay baka hindi naman makatulong o baka nga tayo ay ah, baka pasama pa kung anong gagawin natin dahil nga meron tayong ganong pagtingin sa ating sarili. So, merong mga mananampalataya na alam naman nila at gusto nila na manalangin. Pero nahihiya sila na baka mali ang kanilang mga masabi. Nagnanais sila minsan na gusto nilang magbahagi ng salita ng Diyos sa kanilang kaibigan o mahal sa buhay. Pero doon nga ay nag-aalinlangan sila, baka mayroon silang masabing mali at baka iba pa ang matanggap ng kanilang kaibigan. O sa kahit anong paraan na minsan ng mga mananampalataya ay gustong makatulong, nagkakaroon sila ng mga pagdududa sa kanilang sariling kakayanan kung ito ba ay meron nga talagang magagawa. Itong ating pag-aaralan ngayon na dito sa pagtatapos ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay maaaring makapagbigay sa atin ng ilang mga katuruan para tayo ay matulungan na mapakilos at tayo nga ay makagawa at hindi na mag-alinlangan na kung anumang mabuting gawa ang nasa harapan natin ay atin ngang gagawin. Itong bahagi na ito ng sulat ni Pablo na ating pag-aaralan ay tungkol nga sa, sabi niya, collection for the saints. Ito magsisimula sa verse 1 at nagsimula siya muli doon sa, siguro napansin nyo ng formula na ginagamit ni Pablo in this letter. Sabi niya, now concerning the collection for the saints. At kapag nga ginagamit niya yung salitang now concerning as an opening of a chapter, ito ay isang signal sa atin na dahil nga itong sulat ni Pablo ay tugon sa kanyang mga nabalitaan mula sa mga taga-Korinto at ang iba ay sumulat mismo yung mga taga-Korinto sa kanila ay kay Pablo at siya ngayon ay nagbibigay ng kanyang mga tugon. Yung pag nagsasabi siya ng now concerning, tulad ng nangyari sa chapter 7 halimbawa, ginamit niya yon. Ito ay ibig sabihin, sumasagot siya sa isang bagay na tinanong ng mga taga-Korinto. So, dito, sabi niya, now concerning the collection for the saints. So, may tinanong ang mga taga-Korinto kay Pablo tungkol sa tinawag na collection for the saints. Later on, makikita natin, doon sinabi lang niya ay for the saints, pero makikita natin that the gift will be carried to Jerusalem. Sinabi yun sa verse 3. When I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. Sa mga matututunan natin sa iba pang bahagi ng salita ng Diyos, sa Acts, sa 2 Corinthians, sa Romans at sa Galatians, it is probably referring to the situation na yung mga Hudyo na naging Kristiyano, sila yung mga pinaka naghihirap. As in, naghirap sila financially. Kasi nga, ang Hudyo culturally ay bumubukod sa lahat ng ibang mga bayan. Dahil hindi sa kanila pwede na maraming mga hindi pwede ayon sa mga Hudyo. Hindi sila pwedeng makikain, hindi sila pwedeng makipagnegosyo, hindi sila nakikipaghalubilo sa iba. So, kapag ang isang Hudyo ay naging Kristiyano, siya ay ma-ostracize sa mga Hudyo at wala siyang mga contacts. At ngayon sila ay nagiging very poor. So, katulad nga ni Pablo mismo, siya ay naging persecuted Christian himself, a Jewish convert, at siya ay naging mahirap. So, madami tayong makikitang instances in the Bible na merong collection for the saints at ito ay tumutukoy sa mga mahihirap na mga Jewish converts to Christianity. At ito ay dadalin sa Jerusalem. At so kung sumulat ang mga taga-Korinto kay Pablo tungkol sa collection for the saints, so sila ay mayroong kagustuhan sana na sumali, gusto nilang makitulong doon sa collection for the saints. At hindi natin alam ngayon kung ano ang exactly tinanong ng mga taga-Korinto,
Pero given that Paul gave a very simple, matter-of-fact answer in 4 verses, siguro ang tanong nila ay napakasimple lang. Ang tanong lang nila ay, paano namin gagawin yon? Gusto namin tumulong doon sa pagbibigay, paano namin ito ngayon gagawin? At ito nga ay isang napakaganda at so hindi naman lahat ng nabalitaan ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isang masamang balita na kailangan silang pagalitan. So ito ay, ang mga taga-Korinto ay may kagustuhan na tumulong sa isang mabuting gawa. At ito ay ayon sa ating pananaw, isang doktrina na ating pinaninindigan, ang Communion of Saints. Yung Communion of Saints, na kung familiar kayo sa Apostles' Creed, ito ay kasama sa ating binabanggit na ating pinaniniwalaan. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints. At merong chapter in our Baptist Confession, chapter 27, of the Communion of Saints. At ito ay naglalahad kung na tayong mga mananampalataya ay merong ganung pagkakaisa bilang mga niligtas ni Kristo, na tayo ay may mga pagkakaisa sa bawat isa. At hindi lamang sa mga close natin, mga kakilala natin, lahat tayo na sumampalataya kay Kristo sa buong mundo have that mystical union na tinatawag with Christ, and so we are also united to one another. Kaya nga, itong pagtulong dun sa mga taga-Galacia, sa Jerusalem, ay kabilang din yung mga taga-Galacia. So sinabi, katulad din ng sinabi ko sa mga taga-Galacia, ito din ang inyong gawin. At itong mga taga-Korinto ay nais din itong gawin. At ito ay nagmumula sa kanilang mabuting hangarin na makatulong sa kanilang mga kapatid na kaisa nila sa pananampalataya. So hindi nga natin alam kung ano ang tinanong exactly ng mga taga-Korinto, pero pwede ngang napakasimple lang na tinanong nila, how should we go about it? At itong simpleng sagot ni Pablo na napakaikli, at actually the core of his answer is just one verse, yung verse 2. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So, isang napakasimpleng gawin nila, mga hakbang na pwede nilang gawin para nga sila ay makatulong ng mabisa para doon sa mga taga-Jerusalem. At dito pa lang sa simpleng pagsagot ni Pablo, just the fact that his answer is simple and matter of fact, ay isang sigurong encouraging sa mga Kristiyano doon sa mga taga-Korinto, na may mensahe sa kanila na kaya nyo yang gawin. Ito ay isang mabuting gawa na magagawa nyo, you can do it, at kung anumang tulong ang maibibigay nyo, ay ito'y may magagawa, it will not be in vain, and you can do it well. Naalala nga natin sa previous verse, kung ating babalikan, ay sinabihan sila, therefore my beloved brothers, sa 15:58, therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Marami ang nagsasabi na isa sa mga sigurong praktikal na naisip ni Pablo tungkol dun sa work of the Lord that people can abound in, that the Corinthians can abound in, ay yung magbigay ng tulong sa mga mahihirap. At mayroon siyang binigay na encouragement, yun yung mensahe natin last week, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ano man ang maitutulong nyo sa kanila, maliit man yan, at kung paano nyo man gawin, ito ay hindi masasayang. That labor is not in vain, it will reap good fruits. So ito ay isang encouraging na mensahe mula kay Pablo, na ang mga nais nating gawin na mabuting gawa, ang mga hangarin natin, kung meron tayong mabuting hangarin na magagawa natin para sa Panginoon, para sa kanyang iglesia, ang mayroon siyang mensahe sa atin si Pablo na kaya natin yan gawin, magagawa natin yang mabuti, may paraan para yan ay ating magawa. At kaya nga ito ang mensahe na gusto kong ating
makuha mula sa talatang ito ni Pablo na tayo ay dapat magkaroon ng kumpiyansa o lakas ng loob na kay Kristo kaya natin na magyaman sa gawa para sa Panginoon. We should have confidence that in Christ we can abound in the work of the Lord. Ito ay isang encouragement to us na for sa ating kagustuhan na makatulong, especially in the household of faith, ito ang ating anumang mga gustong gawin ay work that will not be in vain. So, dito sa talatang ating pag-aaralan, sasagutin ni Pablo, paano nga tayo makakatulong? Paano natin magagawa ng mabuti ang pagtulong sa ating kapwa? Ang mabibigay nating sagot ay na tayo ay makakagawa ng mabuti kung ating susundin ang tatlong mungkahi ni Pablo na makikita natin sa talatang ito. Ngayon, itong mga mungkahi ni Pablo sa in this particular context ay patungkol sa pagbibigay, ngunit maaari din natin ito siyempreng mai-apply sa lahat ng ibang klase pang pagmiministeryo na atin mga naisin. Itong mga mungkahi ni Pablo tungkol sa paano pag-iigihin ng mga taga-Korinto ang kanilang pagbibigay ay maaari ding makatulong sa atin kung gusto nating lumago sa ating pananalangin o sa ating kakayanan na magbahagi ng salita ng Diyos o sa kahit ano pa mang paraan na maisip natin gusto nating makapagministeryo sa ating mga kapatid, itong mga mungkahi ni Pablo ay makakatulong para tayo ay lumago at makagawa ng makapaghanda ng mabuti. So, ang unang mungkahi ni Pablo na para tayo ay tunay ngang makagawa ng mabuti para sa ating mga kapwa ay na magplano at maghanda. Kung ikaw ay may nais na itulong sa iyong kapwa, ang isang simpleng pwede mong gawin para ito'y magawa mo ng mabuti ay magplano ka at maghanda bago mo pa man ito gawin. Ito ang sinasabi ni Pablo sa verse 2, kung hahanapin natin dyan yung main imperative verb na kanyang iniuutos, yun ay put something aside and store it up. Sabi niya sa verse 2, each one of you put something aside and store it up. Kayo'y magbukod at maglaan. So, makikita nga natin sa konteksto na si Pablo ay hindi pa dadating. He will be arriving much later. Ito ang sinabi niya from verses 2 to 3, so that there will be no collecting when I come. When I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. So, dito sa mga salitang ito, we see that wala pa si Pablo, the giving, meron pang time to prepare for this work. So sinabi niya, kung gusto niyo makibahagi dito, meron pa kayong panahon para makapagplano at makapaghanda, kayo ay magbukod at maglaan. So put something aside and store it up. So ito ang isang napakasimpleng mungkahi ni Pablo na maaari nating gawin para pag-igihin ang anumang gusto nating gawin para sa Panginoon. Kung meron man tayong gustong adhikain o gawa na gusto nating makibahagi at tingin natin sa ngayon hindi pa tayo handa, mayroon pa tayong mga kakulangan, meron tayong simpleng magagawa, ngayon pa lang tayo ay maghanda at maglaan, magbukod, maglaan. Doon sa kwento ko kanina na hindi ko alam kung paano nga ako magpo-proceed doon sa paghuhugas ng pinggan, napakasimple lang naman ng pwede kong gawin. Pwede kong namang itanong. So, saan nyo ba gustong inilalagay yung pinggan pagkatapos siya hugasan? Gusto nyo ba na pinupunasan ko? Napakasimple lang naman na itanong yun at pwede na akong makatulong. So, doon din sa anumang gusto nating gawin, kung tayo man ay may pagnanais na gumawa ng kahit anong
mabuting gawa para sa Panginoon na makatutulong sa ating kapwa, pwede naman tayong gumawa ng mga simpleng hakbang na tayo ay makapaghanda para sa gawaing iyon. Kung gusto natin na tayo ay makapanalangin at sa ngayon, sa anumang dahilan, siguro bago ka pa lang na mananampalataya, ay hindi ka pa marunong manalangin. Well, ang isang pwede mong may apply sa iyo yung payo dito ni Pablo, store it up. Ikaw ay mag-aral ng mga panalangin, makakakita ka ng isang simpleng panalangin na si Kristo mismo ang nagturo dahil nga tinanong din siya ng mga kanyang mga apostol, paano ba manalangin? At sila, nagbigay si Kristo ng isang simpleng panalangin. Yung Our Father in Heaven, hallowed be your name. Itong panalangin na ito ay maaaring maging gabay sa atin at we can study it, and this is something like storing up our prayers para tayo ay matutong manalangin. At marami pang iba sa mga awit, meron kang 150 psalms which are prayers na nagtuturo sa iyo kung paanong manalangin. So, kung ito'y iyong pag-aaralan, you can store them up at ito ay makakatulong sa iyo na darating ang panahon, makakapanalangin ka with yung hindi ka na nag-aalinlangan kung tama ba ang iyong mga sinasabi. Kung nais mo na magbahagi ng salita ng Diyos, pero tingin mo hindi ka pa ganun kahusay magpaliwanag, maaari kang mag-ensayo or kahit ano paman, ituloy mo lang ang iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, and again, store it up. Habang ito ay patuloy na lumalalim ang iyong pag-unawa sa salita ng Diyos, dadating din ang panahon at dadating din sa iyo yan ang kakayanan na ito ay maibahagi at itong katotohanan na ito na nakatulong sa iyo ay makakatulong din sa iba. At kung gano'n nga na ang gusto mong gawing tulong ay katulad ng tinuturo ni Pablo dito, ang makatulong financially to someone struggling, at tingin mo wala naman akong maibibigay, pwede mo actually gawin na store it up. Pwede ka talagang, dahil nakikita mo lang isang taong ito ay mukhang matagal talaga siyang in poverty, pero ikaw tingin mo, ako wala pa akong mabigay ngayon, though meron akong mabibigay na onte, pero gusto ko sana na may mabigay ako sa kanyang mas substantial that can really be a change to his or her situation. Isang ang simple mong pwedeng gawin, mag-ipon ka ngayon, store it up, at pwedeng maging mas impactful ang iyong tulong uh, at uh, at a later day. So, ito ang isang napakasimpleng gawin at ito ang unang mungkahi ni Pablo. Kung meron kang gustong gawin at kahit na hindi mo pa kaya ngayon, ikaw lamang ay magplano at maghanda at darating nga ang panahon na makakaya mo din niyang gawin. So ang pangalawang payo ni Pablo, kanyang pangalawang planong mungkahi sa iyong paghahanda ay gumawa ka ng mga maliliit na hakbang frequently and regularly para ikaw ay maging even more prepared. So hindi lamang na magkaroon ka ng unang sigla na ma-excite ka dun sa iyong gagawin, tapos mangangarap ka na makakabahagi ka sa gawaing iyon, pero wala kang gagawing hakbang para unti-unti kang lumago sa iyong kakayanan. Ito ang sinasabi ni Pablo dito sa verse 2 nga. Kanyang sabi na sa kanilang to put something aside and store it up, ito ay gawin nila every week. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up. So, ito ay nagmumungkahi ng frequency kung gaano nila kadalas maaaring gawin para unti-unti nga silang makapag-accumulate. In the context nito ay yun ngang pag-iipon ng kanilang mabibigay. It's in the context na itabi nyo, mag-ipon kayo ng maibibigay para pagdating mas malaki ang inyong mabibigay. Inaasahan nga talaga ni Pablo, makikita natin na ito ay sizable donation. Kasi makikita natin na naghahanda siya ng isang security detail. Di ba doon sa verse 3 na kailangan samahan, kailangan may
baka kailangan sumama siya, kailangan ng accreditation letter, at siyempre nga, nung panahon nila ay wala naman silang armored car, at di ko alam kung may armored chariot, tapos kailangan na, at ito ang kanilang paraan para maghatid ng maraming mga treasures across cities. Pero so nag-e-expect si Pablo na kakayanan nilang makapagbigay ng malaki kasi nga merong panahon na sila ay unti-unting makapag-ipon para makatulong dun sa mga naghihirap sa Jerusalem. So, sa pamamagitan ng simpleng paraan, store up every week, kahit na unti-unti pa lang ang dinadagdag mo every week, yan ay lalaki at magkakaroon nga ng pagkakataon na ikaw ay kakayanin mo na makatulong ng mas malaki sa iyong kapwa. At ito ang maaari nga natin ding mai apply sa ating sariling mga pagnanais na gumawa ng mabuti. Kung sa ating pakiramdam ay ang isang gawain ay parang napakalayo pa sa atin. Meron tayong kagustuhan sana na gawin ng isang mabuting gawa na iyon, pero parang malayo ang ating kakayanan at it's so discouraging for us na iniisip natin mukhang hindi ako kailanman makakatulong sa ganyang klaseng ministeryo dahil wala naman akong kakayanan. Pero ito nga ay nagbibigay si Pablo ng mungkahi kahit na mukhang malayo pa yan ngayon, kung ikaw ay gagawa ng maliliit na hakbang frequently, regularly towards your goal, ikaw ay makararating din yan. Kapag kapag meron sa ating magkagusto na sumali sa isang marathon, yun ay tatakbo ng 42 kilometers, ito ay kailangan ng matagal na paghahanda at hindi lamang na dahil 42 kilometers yun ay agad-agad ay susubukan mong tumakbo ng 42 kilometers, ay kung sa ngayon ay napapagod ka na tumayo lang at kumuha ng pagkain sa ref, ay dapat hindi ka agad-agad na pupunta sa 42 kilometers. Magsimula kang mag-practice na maglakad ng 5 palapag, paakyat ng hagdan, or maglakad lamang around a mall. Kahit yun lang ay makakatulong sa iyo towards running a marathon. Tapos unti-unti mong maglakad ng mas mabilis, or itong mga ganitong klaseng mga maliliit na progress ay eventually magdadaan sa iyo, ay magdadala sa iyo into the ability to even run a marathon kahit ngayon pa lang ay tingin mo nga napakahina mo, mukhang imposible na gawin ng isang ganyang physical feat, pero maaari itong magawa with constant progress towards your goal. At ito ay maaari nga din nating magawa sa ating mga ninanais na gawing mga mabuting gawa para sa Panginoon. Kung meron mang tayong gustong gawin na kautusan, isang mabuting gawa na tingin natin makakabuti sa ating kapwa, ay kung tingin man natin sa ngayon ito'y malayo sa atin, gumawa ka lang ng maliit na hakbang tungo sa iyong goal at ito'y makakatulong sa iyo. Yun nga, nung ako pa lang ay, nung bata ako, ay nung mga 15 siguro ako noon, at meron kaming grupo ng mga nag sa isang small group ng mga Christians. Tapos inas nila ako na mag-pray. Pero sa totoo lang nahihiya ako. At ang ginawa ko noon ay nag-pray ako ng isang kanta. Tapos sa totoo lang hanggang ngayon hiyang-hiya ako, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ba ako nahiya na kailangan akong magtunog ng maganda, kailangan ng mga salitang sasabihin ko ay kahanga-hanga in some way. Pwede naman na mag-pray na lang ako ng simpleng-simple, or na hindi kailangan na nakakamangha ang mga sasabihin ko. Mag-pray lang ako ng isang simpleng panalangin and it should have been okay. At ito ang kahit anong maliit na hakbang, even towards prayer, ay pwede nating gawin. Ang mga ilan na ginawa ko nga
to learn to pray ay minsan sinusulat ko ang aking mga panalangin at nag-decide din ako na maikling mga panalangin lang ang aking mga isusulat. At meron akong mga natutunang mga simpleng mga pattern ng pananalangin. May isang tinuro si Tim Keller, halimbawa, hanggang ngayon di ko makalimutan, sabi niya, mag-state ka ng truth from the Bible or about God. State the truth. Like, God, you are glorious. Okay, ganun lang. And then, you pray or ask for something in relation to that truth. Show me more of your glory. Tapos, mag-state ka lang din ng iyong goal. Bakit mo yun hinihingi? So that I will be more amazed with you and love you more. Simple lang. Sa isang uh, simpleng pattern of prayer at unti-unti matututo ka na makapanalangin. So making small steps in progress ay makakatulong sa iyo. Ganon din sa preaching, kung ikaw ay may paghahangad na eventually someday ay mangaral, pero sa ngayon, kahit mag-state man lang clearly ng isang doctrine ay nahihirapan ka, isimulan mo doon na matutunan kung paano magpaliwanag o mag-state ng mga doktrina, ng mga katuruan, at ito'y unti-unting magdadala sa iyo tungo sa kakayanan na makapagbahagi ng salita ng Diyos with impact. At kung ito nga tulad ng sinuturo ni Pablo, ang nais natin ay tumulong financially, kung tayo ay may regular na pag-iipon na gagawin, kung every week ang kanyang iminungkahi, unti-unti nga itong lalaki at magkakaroon ka eventually ng kakayanan to help with a more sizable donation to someone that might make a more impactful change. So ito ang simpleng pangalawang mungkahi ni Pablo na gumawa ng mga maliliit na hakbang para ikaw ay lumago sa iyong kakayanan at nang sa gayon ay lagi kang nakakatulong more and better sa lahat ng mga nais mong gawin. At yung kanyang huling mungkahi na aking gustong dalhin sa inyo ay na isang simpleng sabi niya ay nagawin lang naman natin ang ating makakaya ayon sa ating mga abilidad. So just do what you can according to your ability. So ito ang sinabi niya sa verse 2, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. So yung salitang iyon, as he may prosper, ay nagsasabi ayon din sa iyong sa kung paano kang pinasagana ng Panginoon. Kung ikaw ay prospering, ay magbigay ka more prosperously or mas madami kang ibigay. Pero maaari naman nga na magkaroon ka ng pagkakataon na sa panahon na yon hindi mo kakayaning magbigay. Hindi naman namimilit si Pablo. Pwede nga iyon ang dahilan kaya sinasabi ni Pablo na gawin nyo na yan at magtabi kayo so that there will be no collecting when I come. Kasi gusto niya na walang napipilitan lang na magbigay. Na dumating ako, nandito si Pablo, nagbibigay lahat, kaya dapat ako din magbigay. Hindi kaya ayaw niyang gawin yon ay dahil gusto niya na malaya ang mga taong magbigay. At makikita nga natin na dahil sinabi niya, each one of you, at alam naman ni Pablo na meron ng iba, binanggit niya sa chapter 11, na mayroong mga mahihirap dito sa iglesia na ito, na inaapi actually ng mga mayayaman. At kung naiintindihan niya na each one of you, ay kaya nagbigay siya ng as he may prosper. Dahil meron siyang pag-unawa na baka meron sa kanilang mga wala namang kakayanan. At ito hindi niya binibigyan ng pagpipilit na sila ay magbigay. Kaya nga dito sa buong kanyang instruction about giving, hindi siya nagbibigay ng kahit anong minimum amount at wala siyang sinasabi na nakakahiya naman kung napakakonti ng inyong dadalhin, galingan nyo nga dyan. Walang ganong klaseng tono sa kanyang instructions dahil nga hindi naman siya naglalagay ng kahit anong minimum, anuman ang inyong maitutulong as you may prosper, yun ang ating dadalhin sa kanila.
So ito ang dapat ngang atin ding matutunan kung sa ating pakiramdam ay tayo nga ay may kakulangan sa abilidad, ay maaari naman nating gawin kung ano lang ang ating makakaya. At ang encouragement nga ni Pablo sa ganito ay na kahit ano pa man yan, kung maliit man lang ang iyong makakaya, in the Lord, your labor is not in vain. Binanggit ko nga kanina na ako'y nagsubok na manalangin ng nag-quote ako ng isang song na sa pananaw ko ngayon, yung awit na yun na kinuot ko, ay hindi naman gano'n kaganda. Pero nung panahon na yun, parang namamangha ako sa lyrics no'n at yun yung ginamit ko para mag-pray kasama ng aking mga kaibigan. At yun nga ay hindi naman kailangan na ikaw ay may kagalingan, lalo na sa ganitong larangan, sa pananalangin, para lamang maka-encourage or makapag-minister sa iba. At yun nga din na dun sa illustration ko na hindi ako naghugas, pwede naman na kahit hindi ko alam kung anong pamamaraan nila, ay tumulong ako sa kahit anong paraan. Hindi naman walang saysay na nahugasan ko yung kanilang mga pinggan kahit na hindi nila ganun gawin ang kanilang paghuhugas. So, itong mga kahit ano pa man ang ating makakaya, maging sa larangan ng pagtulong sa kapwa, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos o sa pananalangin, ay hindi dapat natin minamaliit. In the Lord, our labor is not in vain. Kaya nga sa panalangin, kung ang kaya mo talaga ay manalangin ng simple at maikli, wag na tayong magpanggap na ah, kailangang pahabain ang iyong panalangin, kailangan na yung mga salita mo ay kagaya ng ginagamit nila. Madami ngang gano'n na gumagamit palagi nung nawa o Panginoon. Parang hindi naman sila gano'n magsalita normally. At ito'y nanggagaling sa parang kagustuhan na gayahin kung ano ang tingin nilang acceptable. So para silang nagpe-pray for the people. At ito ay hindi naman kailangan dahil anuman ang ating makakaya, that labor will not be in vain. Madalas kong mabanggit yung Heidelberg Catechism question 1 about what is your comfort in life and in death. Pero ang isa actually sa tingin kong pinakamaganda sa Heidelberg Catechism ay yung huli, question 129. At ito ay yung katapusan ng kanilang pag-explain tungkol sa Lord's Prayer. At ini-explain nila isa-isa yung Lord's Prayer hanggang sa question 129 ay gusto nilang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng Amen. Sabi sa question 129, what does that little word Amen express? Ang kanilang sagot, Amen means, this shall truly and surely be. For it is much more certain that God has heard my prayer than I feel in my heart that I desire such things from Him. So di ba yung nga uh, ang pag-ibig sa atin ng Panginoon, ang kanyang biyaya sa atin, maging sa ating pananalangin na hindi ka marunong, nagkabulol-bulol ka sa iyong panalangin para sa Kanya, mali-mali ang sinabi mo, minsan may mga nananalangin na heretic, nakarinig na ako ng ganoon heretic, doctrinally imprecise ang kanilang mga nasabi, pero sa Diyos natin na mahabagin at siya'y uh, at siya'y umiibig sa atin, the Lord who hears prayer, ay siya nga ay naaabot ang ating puso, maging ang mga hindi natin nabigkas ng tama, hindi natin nasabi ng tama, ay mas sigurado pa tayo dapat. Ganun ang ating pananampalataya, ganun ang ating kumpiyansa, na mas makasisigurado pa tayo na ang Diyos ay narinig ang ating mga hinihingi kaysa sa magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating kakayanan na sabihin ang mga ito. Ito ay katulad din ng sinasabi ni Pablo sa Ephesians, pagkatapos niyang magsabi ng isang napakagandang panalangin, isang napakalaki nga ng kanyang pinapanalangin, sabi niya na I bow my knees to pray that you will learn or that you will have the strength to comprehend
the height and depth and length of the love of God. Isa itong very glorious prayer. Napakaganda ng hinihingi niya. Pero sabi niya na now to our God who gives us more than we ask. Mahigit pa sa kanyang hinihingi na uh, na more than we ask or think. Ito ay isang kumpiyansa from Paul na ganun kayaman ang pagbiyaya ng Diyos, ano pa man ang hinihingi niya, even when he was asking for the most glorious thing he can ask for. At siya may kumpiyansa, God will give us even more. Ganon din kung sa mga nagnanais na magbahagi ng salita ng Diyos, ay ano pa man ang ating mga kakulangan sa pagsasalita, ano pa man ang ating mga kakulangan sa kaalaman, kung ang ating ibabahagi ay kahit na ito'y napakapayak na ebanghelyo, the gospel is the power of God unto salvation. And it will be powerful for anyone who believes, mula sa kanilang those who are dead will be alive. Ganun ang kapangyarihan noon, kahit na itong salita ng Diyos na this treasure that we have in jars of clay, na ito ay nakukubli ng ating kahinaan at mga kakulangan, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating ibabahagi ay may bisa pa rin at makapagliligtas. So anuman ang ating makakaya, kahit na tingin natin tayo may kakulangan, ito nga ay maaari nating itulong. Huwag tayong mag-alinlangan na ito ay makatulong. It will not be in vain. At dun nga sa pagbibigay na konteksto dito ng pagtuturo ni Pablo, kung wala nga talaga tayong mabibigay, kung ano lang ang iyong maibigay, okay na. Ay tumulong ka pa rin, huwag mong isipin na kahit dahil napakaliit ng maitutulong mo, it will be in vain at ihayaan mo na lang yung iba na sila na lang ang tumulong. Sinabi nga ni Jesus mismo sa Matthew chapter 10 verse 42, kung ikaw ay magbigay man lang ng baso ng tubig sa isang nauuhaw just because he is a disciple, at binigyan mo siya ng baso ng tubig, ang sabi ng Panginoon, he will by no means lose his reward. Kaya isipin natin na at magkaroon tayo ng ganitong pag-unawa na maging ang ating mga maliliit na makakaya, maging ang mga gawa natin na ito na dudumihan, nadudungisan ng ating kasalanan at kahinaan, ito pa rin ay gaganat, may bisa na gagamitin ng Panginoon para magpala ng iba. So ito ang tatlong simpleng mungkahi ni Pablo para sa ating paggawa. Una nga tayo ay magplano at maghanda. At pangalawa, sabi niya, ay gumawa ng unti-unting hakbang, make small steps to be more prepared frequently. So sabi niya, every week. At lastly, kung ano man ang inyong makakaya, kahit na maging maliit pa man ito, just as you may prosper, itulong mo pa rin. In the Lord, your labor is not in vain. Isang detalye na hindi ko dinaanan ay yung kanyang sinabi, on the first day of every week. Hindi niya sinabi lamang na every week na ito ay gawin. Ang kanyang mungkahi, gawin ito on the first day. And traditionally, ito ay in the Confessions of Faith, makikita natin, this is cited as the proof text for the belief that the Sabbath has now been moved to the first day of the week. Naging practice nga ng mga Christians in the early church that they gather no longer on the seventh day but on the first day of the week. So ito ay isang malinaw nga na parang sa kanila, given lang kay Pablo, gawin nyo ito doon sa unang araw. At ito ay isa sa ang magandang insight na nakukuha natin dito, bakit yun ang kanyang iminungkahi. Pwede naman na weekly pa rin niya gawin, pero gawin niya on Friday, or kung kailanman sila sisweldo, pero ang kanyang mungkahi ay gawin ito on the first day of the week. Well, ito nga ay isang napakagandang pagkakataon na gawin ito dahil yun ang araw na ang lahat ng mga mananampalataya ay nagtitipon, kaya't sila'y napaalalahanan
of that communion that they have with one another. And also, yun yung araw na sila ay nakapakinig ng salita ng Diyos, napaalalahanan ng biyaya ng Diyos sa kanila, ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at ng kanyang mga kautusan, mga mabubuting gawa na maaari nilang gawin bilang tugon sa napakagandang biyaya na kanilang natanggap. So ito isang napakagandang pagkakataon na pagkatapos mong makatanggap ng espiritual na pagpapala mula sa Panginoon sa ministeryo ng kanyang salita, ay yun ang iyong pagnilay-nilayan. Paano ko makakatulong sa aking kapwa ngayon na lalo na especially in the household of faith. Ito ang isang napakagandang pagkakataon na ito'y na magplano ng mabuting gawa na maaari mong gawin para sa inyong mga kapatid. Isang gawain ko dati na yearly ay mag-reflect ng kung ano ang aking mga pangarap sa buhay. Nagpaplano ko, anong pangarap kong magawa this year? So usually, gusto ko magka-abs, mga ganun. Simple lang naman. Gusto kong magkaroon ng makaipon ng certain amount. At eventually, over time, ay minsan may mga plano ko ng mga gusto kong mabili. At over time, sa mga nangyari ay nabili ko ang mga bagay, nagkaroon ako ng mga gusto ko. Sa ngayon, napapansin ko na ang kadalasan ko nang naiisip na pag hinahanap ko kung ano talaga ang makakapagpasaya sa akin, ay gusto ko meron akong matulungan. Nag-iisip lang ako ng sino kaya ang pwede kong tulungan. So ito ay sa kahit anong paraan na pwede kang makatulong sa iyong kapwa, ito ang magandang pinaplano sa atin, tinuturo sa atin, pwede mo itong pagplanuhan, paghandaan, at gawan mo ng paraan na ito'y maiministeryo mo sa Kanya kung anumang biyaya ang naituro sa iyo sa salita ng Diyos. Maaari kang tumugon sa ebanghelyo ng Diyos na natanggap mo bilang pagsunod sa Kanyang mga kautusan at magbahagi ng pagpapala sa iba. Yun ang doctrine of the communion of saints sa ating confession ay naglalahad ng ating paninindigan na ang bawat mananampalataya ay nagkakaisa, meron silang union with one another dahil nga sila ay lahat niligtas ng Diyos. Pero ang kanyang unang sentence dito sa chapter 27 of the Communion of Saints, ang pinagmumulan ng ating unity with one another ay dahil sila ay may pagkakaisa kay Kristo. All saints that are united to Jesus Christ, their head, by His Spirit and faith, have fellowship in His graces, sufferings, death, resurrection, and glory. And being united to one another in love, they have communion in each other's gifts and graces, and are obliged to the performance of such duties, public and private, in an orderly way, as do conduce to their mutual good, both in the inward and outward man. Dito, yung sinasabi nga natin in the communion of saints, dahil tayo may pagkakaisa, nagbubuklod ng pag-ibig, meron tayong tungkulin na magbahagi ng mga kaloob na natanggap natin at iministeryo natin sa iba. At ito'y nagmumula, ito'y namumotiba noong katotohanan na tayo nga lahat ay kaisa ni Kristo. Yun ang pinaka nagtatahi sa atin to one another dahil tayo ay united to Christ. We see all our brothers, maging ang mga kapatid na ibang iglesia o nasa ibang bansa, lahat sila ay united to Christ or bought by the blood of Christ. So meron tayong immediately, kahit di natin alam ang muka nila, pag-ibig sa kanila. At dito sa katotohanan ito, meron tayong mayamang encouragement and motivation para tayo ay tumulong at magkaroon ng kagustuhan na magdala sa kanila ng biyayang natanggap natin na mula sa yaman ng biyayang ipinagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nawa lagi tayong mapaalalahanan kung anong yaman ng biyaya ang ipinagkaloob sa atin kay Kristo, nang sa gayon tayo ay tulad nga ng sinabi ni Pablo, will abound in the work of the Lord
knowing that in the Lord our work is not in vain. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat nga sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na kaming mga sumampalataya sa iyo ay nagkakaisa sa merong kaming pagkakaisa na buklod ng Espiritu sa pag-ibig dahil kami ay lahat na tinubos mo at lahat kami sama-samang tumatawag sa iyo. Nawa nga Panginoon, ang katotohanan ito ay magpaalala sa amin kung ganong kayaman ang pagpapalang tinanggap namin mula sa inyo. Nang sa gayon kami ay magkaroon ng sigla, ng pagnanasa na patuloy na magministeryo pa ng mga biyayang tinanggap namin sa iyo at ito'y dalhin namin sa iba. At nang sa gayon, makasama namin ang mga ibang mananampalataya, ang ibang mga hinirang mo na ikaw ay papurihan, ikaw ay pasalamatan sa lahat ng iyong biyaya. At ito ang katuparan ng iyong plano sa kasaysayan na ang iyong buong iglesia ay sama-samang nagpupuri sa iyo, tumatawag sa iyo, at nagkakaisa ng may pag-ibig. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa natitirang oras pa sa araw na ito, patuloy mo pang palalimin ang aming mga puso na makita ah, na itong ang biyaya mo sa amin ay isang napakakahanga-hangang biyaya na kaming mga makasalanan ay naligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. Nang sa gayon sa aming mga darating na araw ay meron kaming kagustuhan na maghanap ng matutulungang kapatid, maghanap ng mabuting gawa na maaaring gawa, na maaari naming gawin, at nang sa gayon ang iyong ngalan ay maitaas at ang iyong pag-ibig ay maipalaganap. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.